Magandang araw sa lahat. Ang aking tatalakayin ay ekonomiyang pampulitika. Bago tayo dumako sa ekonomiyang pampulitika, alamin muna natin kung ano ang economics. Ang economics ay ang pag-aaral kung paano ginagamit ng mga tao ang mga limitadong yaman upang matugunan ang walang katapusan nilang pangangailangan. Ang unang konsepto ay ang produksyon. So, paano nga ba gumagawa ng produkto o serbisyo ang mga tao? Halimbawa na lamang ay ang pagtatanim ng mga palay, pagtatanim ng mga prutas, at mga gulay. Sa serbisyo naman, pagtuturo, paggugupit ng buhok, at paggagamot. Sa distribution, paano nga ba pinamamahagi ang mga serbisyo o produkto? Halimbawa na lamang, ang isang magsasaka na nagbebenta ng kanyang ani sa palengke, pagpapalitan at pagkonsumo. So, paano nga ba bumibili at ginagamit ng mga tao ang mga bagay? Ang mga tao ay bumibili sa mga palengke, grocery stores, mga drugstores, at iba pang mga pamilihan upang matugunan ang kanilang pangangailangan gaya na lamang ng pagkain, tubig, mga damit, at tirahan. Sa supply at demand, sinusuri nito ang batas ng supply at demand at kung paano ito nakakaapekto sa presyo. Halimbawa na lamang ay ang mangga. Kapag marami ang supply ng mangga, mababa ang mga bumibili. So, mababa ang presyo. Kapag naman maliit lamang ang supply ng mangga at maraming bumibili, tataas ang presyo. Ngayon naman, tumungo na tayo sa ekonomiyang pampulitika. So, ang ekonomiyang pampulitika ay orihinal na katagang ginagamit para sa pag-aaral ng produksyon, pagbili, pagbebenta, kaugnayan nila sa batas, kostumbre, pamahalaan, pati na sa pagmumudmod ng pambansang kita at kabangbayan. Ayon naman kay Karl Marx, ang ekonomiyang pampulitika o political economy sa Ingles, ito ay sangay ng kaalaman o isang siyensa ng pag-aaral ng mga batas ng paggalaw ng ekonomiya o kabuhayan ng lipunan. Sa madaling salita, tinitignan kung paano nakakaapekto ang desisyon at polisiya ng gobyerno sa ekonomiya at kung paano nakakaapekto ang ekonomiya sa politika. Narinig niyo na ba ang balita na tinaasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate upang matugunan ang layunin nilang mapanatili ang mababang inflation? Nagkaroon ito ng iba't ibang epekto sa lipunan. Sa mga consumers, maaari silang magbawas ng gastos dahil sa malaking bayarin sa utang. Sa mga negosyante, maaaring mahirapan silang manghiram ng pera para sa negosyo nila dahil sa mataas na interest rate. Sa mga nagpapautang, malaki ang epekto nito dahil sa mas mataas na interest rate, mas malaki ang kanilang kinikita. Bakit nga ba mahalaga ang ekonomiyang pampulitika? Dahil mahalaga ang ekonomiyang pampulitika kasi ang desisyon ng gobyerno ay nakakaapekto o direktang nakakaapekto sa buhay natin. Halimbawa na lamang kapag taasan ng gobyerno ang buwis, maaaring onti na lang ang pera na maiuwi natin. Sino nga ba si Karl Marx? Si Karl Marx ay isang pilosopo, ekonomista, sosyologo, historiador, periodista, intelektual at revolusyonaryong sosyalista. Kilala siya sa paggawa ng librong Das Kapital. Si Karl Marx ay mayroong malaking bahagi sa ekonomiyang pampulitika at sinulat niya ang libro o ginawa niya ang librong Das Kapital. Sinuri ni Marx ang kapitalismo kung saan sabi niya doon na ang kapitalismo ay nagdudulot ng exploitation o pagsasamantala sa mga manggagawa. Ipapaliwanag ko ang kapitalismo mamaya. Pinakilala din niya ang surplus value kung saan ito yung labis na halaga na nilikha ng manggagawa na higit pa sa kanyang gasto sa paggawa. Halimbawa ng surplus value ay
isang manggagawa na nagtatrabaho sa isang pabrika ng mga sapatos at nagtatrabaho siya sa loob ng 8 oras. Sa loob ng 8 oras ay nakagawa siya ng isang sapatos na nagkakahalaga ng 1,000 sa palengke. At ang kanya na mga sinusweldo ay 400 pesos. Ang natitirang 600 pesos ay napupunta sa mga kapitalista. At iyon ay tinatawag na surplus value. Ayon sa Marxismo, ang surplus value ang pinagmumulan ng tubo ng mga kapitalista at ito yung ang batayan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Ang materialismong historical naman ay isang paraan upang maunawaan kung bakit nga ba iba ang buhay ngayon at bakit iba ang buhay noon. Sinasabi dito ay ang sagot ay nasa kung paano tayo nagtatrabaho at naghahanap buhay. Sa labanan ng mga klase, mayroong labanan ng mga mayayaman at mahihirap at mayroong labanan ng mga kapitalista o mga burgess at ang mga proletarian o ang mga manggagawa. Pako naman tayo sa mga sistema ng ekonomiyang pampolitika. Sa sosyalismo, ito ay isang sistema kung saan ang kumokontrol o nagmamay-ari ng industriya o resources ay ang mga gobyerno o ang lipunan, imbes na mga kumpanya o mga pribadong individual. Mayroong positibo at negatibong epekto ang sosyalismo. Una na sa mga positibong epekto ng sosyalismo ay mas mababang antas ng kahirapan dahil mayroon silang tinatawag na social safety net kung saan ito yung programa na pinapatupad ng pamahalaan para hindi magkaroon ng kahirapan or mas mababang antas ng kahirapan. Halimbawa na lamang sa Pilipinas ng social safety net ay 4Ps. Ang 4Ps ay tumutulong sa mga mahihirap para matugunan ang kanilang pangangailangan lalo na sa pag-aaral ng mga anak nila. At isa rin sa mga positibong epekto ng sosyalismo ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay na pamamahagi ng yaman. Sa negatibong epekto naman, mas mabagal naman ang pag-unlad ng isang bansa at mas mataas na buwis ang hinihingi. Dumako naman tayo sa kapitalismo. Ang kapitalismo ay isang sistema kung saan ang pribadong mga individual or kumpanya ang nagmamay-ari ng mga means of production. Ano nga ba ang mga means of production? Ang mga means of production ay ang lupa, halimbawa na lamang ay ang lupa or mga pabrika na kinakailangan upang makabuo ng mga product. Dumako naman tayo sa mga positibo at negatibong epekto ng kapitalismo. So, sa positibo tayo. Ang positibong epekto ng kapitalismo ay mas mabilis na paglago ng ating ekonomiya at malawak na pagpipilian para sa mga mamimili or consumers. Sa negatibo naman, hindi pantay-pantay na pamamahagi ng yaman at exploitation ng mga manggagawa. Ang komunismo ay isang sistema na naglalayong magtayo ng isang lipunan na walang class struggle, walang pribadong pag-aari at walang gobyerno. Ano nga ba ang mga positibo at negatibong epekto ng komunismo? Una na sa mga positibong epekto ng komunismo ay ang walang exploitation o walang pagsasamantala sa mga manggagawa. Pantay-pantay rin ang pamamahagi ng mga kayamanan at walang kahirapan. Isa sa mga negatibong epekto ng komunismo ay wala ng incentive na magtrabaho ng mabuti ang mga tao or nawawala na sila ng motivation na gawin ng mabuti ang kanilang mga trabaho. Dumako naman tayo sa mga teorya ng ekonomiyang pampolitika. Sa madaling salita, ang Marxismo ay isang set ng ideas ni Marx na nagsasabing dapat baguhin ang kapitalismo. Sabi ni Marx na ang kasaysayan ay tungkol sa mga taong naglalaban-laban dahil sa pera at pag-aari. Sabi ni Marx na inaabuso ng mga mayayaman ang mga mahihirap dahil kinukuha nito ang malaking parte ng kinikita nila. Sinabi rin ni Marx na dapat daw magrebelde ang mga mahihirap
dahil para magkaroon tayo ng mas pantay na mundo. Panood niyo ba yung mga manggagawang nagreklamo sa Raffy Tulfo Action dahil yung kumpanya nila is pinapag-overtime sila pero hindi sila binibigyan ng sweldo. Yung overtime nila is hindi sila sinisweldohan doon. At late or delay yung sweldo na yung pasasweldo sa kanila. At meron din akong narinig na sabi ng mga manggagawa is pinipilit sila na bilhin yung produktong malapit ng masira or mag-expire. Tapos kapag hindi nila binili yun, hindi sila susweldohan, ganun. Isa yan sa mga halimbawa ng marxismo or pagre-rebelde ng mga mahihirap para magkaroon ng pantay-pantay na mundo. Meron ding mga batas na mayroong marxismong idea. Halimbawa na lamang ay ang CARP or Comprehensive Agrarian Reform Program, kung saan hindi lamang sinisigurado na hindi lamang mga mayayaman ang kumikita, kundi magkaroon ng mas maraming trabaho sa agrikultura at walang away sa lupa. Meron ding isang batas na Labor Code of the Philippines, kung saan pinoprotektahan ang mga manggagawa, kung saan pinoprotektahan ang mga karapatan ng manggagawa sa mga kapitalista. Ito naman tayo sa liberalismo. Ito ay paraan ng pag-iisip na nagsasabi na dapat bigyan ng mas maraming kalayaan ng mga tao. Kalayaan sa salita, kalayaan sa pagpili, at kalayaan sa pag-aari. Halimbawa ng liberalismo ay ang same-sex marriage. Sa ibang bansa ay pinapayagan ang same-sex marriage dahil sabi ng mga liberalismo is dapat bigyan sila ng karapatan na pakasalan ang taong mahal nila. Sa mga negosyo naman, sa sistema liberal, ang mga tao ay malayang magtayo ng mga negosyo at kumita ng pera. Mayroong mga kritisismo sa liberalismo. Isa na rito is, ang mga liberal ay mas importante sa kanila ang kalayaan kaysa sa pagkakapantay-pantay. Sa mga negosyo naman, maaaring abusuhin nila yung mga kalayaan nila or karapatan nila. Sa nasyonalismo, sinasabi na dapat nating unahin ang interes ng ating sariling bansa at mahalin ang mga mamamayan nito. Mahalaga sa mga nasyonalista ang kanilang kultura, kasaysayan at ang kanilang bansa. Naniniwala rin sila na dapat daw magkaisa ang mga mamamayan para sa ikauunlad ng bansa. Gusto rin nilang protektahan ang bansa sa pamamagitan ng pagtangkilik o pagsuporta sa mga lokal na produkto at negosyo. Gusto rin ng mga nasyonalista na malaya ang kanilang bansa sa kontrol ng ibang bansa. Ano nga ba ang negatibong epekto nito sa isang bansa? Pwedeng maging dahilan ng or sanhi ng away sa pagitan ng mga bansa at pwedeng maging hadlang sa pag-unlad ng ekonomiya dahil sa hindi malaya ang kalakalan.